the glory due His name, worship the Lord in the splendor of His holiness. Amen. Do you know that God created us with a purpose, and it's really important that we know what it is, but not just knowing it, but doing it after. May dahilan po ang buhay at may layunin ang buhay. Naniniwala ba yun? Amen. Pero, kaya minsan, walang direksyon ang buhay natin kasi hindi natin alam kung ano yun. Pero, ang katanungan po dyan, what is the chief end of man? Ano ang paunahin at pinakamahalagang layunin ng tao? The Christian doctrine always teaches us that the primary and most important purpose of man is to glorify God and enjoy Him forever, to fully delight in the presence of God. And we have a purpose or reason for existence. So malinaw po na sinabi dyan, to glorify God and to enjoy Him forever. Ito yung pangunahin at pinakamahalagang layunin ng tao ay bigyang kalwalhatian ang Diyos at lubos na magalak sa Kanya. Amen? At sapagkat, eto, ang tao ay nilikha ng Diyos upang mahal, sumamba at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. That's why, dapat malaman ng tao na ang kanilang tungkulin para masunod ang layunin ng Diyos dahil kung gagawin natin ang ating tungkulin sa Diyos, tayo ay nasa pagpapala ng kalwalhatian. Meron po tayo ang dalawang pangunahing layunin at ngayong gabi, let me share this important truth. Ang unang layunin ng buhay ng tao ay, basahin lang po natin, mamuhay para luwalhatiin ang Diyos. At sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it to the glory of God. At sa Tagalog, sabi niya, basahin lang po natin. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin niyo ang lahat sa ipagmatangal ng Savior. The Bible teaches us to live for God. Mamuhay tayo o gamitin ang ating mga buhay para luwalhatiin ang Diyos. Ano nga po ba yung ibig sabihin ng salitang luwalhati? Sabi dyan, purihin ng may mataas na paggalang at pagpapahal. In English, it is glorify, to praise, to exalt, and to honor. And how can we glorify God? Of course, we honor Him, we worship Him, we magnify Him, and we make Him big. Just like what we are doing now. This is a kind of honoring the Lord because we gather here to the church, to pray, to acknowledge who God is, and also, sabi sa Biblia, luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng bagay. So, meron po dito mga estudyante, meron din mga nanay at tatay, at meron din mga kabataan. So, paano natin maluluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay? So, sa mga estudyante, sa inyong pag-aaral, sa mga nagtatrabaho, sa pinagtatrabahuhan nyo, at kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung tayo ay totoong Kristiyano, makikita sa ating pamumuhay na tayo ay may Diyos na kinaluluhan. Amen? Amen. Lahat po tayo may kanya-kanyang gawain, and in all of that, let us glorify God in all things. And remember, tanging sa Diyos lamang po natin ito gagawin. Meron ba kayong kilala na tao na binibigyan nyo ng lubos-lubos na papuri? Of course, we only give our praises and honor to our God Almighty. Dahil ang Diyos ang gumawa ng tao at ang Diyos ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Can you imagine? Only God can do that to us. Walang kayang gumawa ng mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos. Amen? No one else and nothing else in this world. Kaya, karapat-dapat lang talaga na bigyan natin siya ng luwalhati sa Kanyang ginawa. Amen? Amen. Alam niyo ba na hindi niyo ginawa ang kaligtasan natin? Nasa paghihirap yung buong buhay natin at hahantong tayo sa impyerno. Naniniwala ba kayo? Na kapag hindi tayo niligtas ng Panginoon, yun yung kahihinan na natin. Pero dahil sobrang na tayo ng Panginoon, binigay niya si Jesus Christ for our sins to save us. Can you imagine we are really not deserving, we're all sinners, but Christ died for you and me so that we may come into His presence. And that is a privilege.
Amen? Only Jesus can do the salvation of humanity. And kung mababasa po natin sa Biblia, sa unang panahon, yung kaligtasan ng mga bayan ng Diyos ay dahil sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at kapangyarihan. Pero, hindi sila nagtagumpay. Kasi dati, kapag may nagagawa silang kasalanan, ang ginagawa nila, naghahandog sila ng mga hayop at yung dugo ng hayop, yung kabayaran para maligtas sila sa kanilang kasalanan. But because God is so gracious and God loves us so much, He is the one who made a way. Ang Panginoon ng Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para maligtas ng tao. Diba? Kaya nga binigay niya sino? Si Jesus Christ. Pagkatapos mamatay, of course, muli siyang nabuhay. At ang tumatanggap ng tunay ng kaligtasan ay yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. That's why we worship. Tingin niyo, bakit ba nagpupuri at sumasamba ang mga tao? Because of our God, diba? Sinabi pa na kung ang sabi nun sa scripture, diba, kung ang ating pagkain o pag-inom o anumang paggawa ng kahit or yung paghahandog natin ay para sa sarili lang natin ikararama, ito ay kasalanan. Bakit? Sapagkat kinukuha nito ang kalwalhatian para sa Diyos naman. Amen? At dahil dito, dapat ang pagkain, pag-inom o anumang paggawa natin ay ikararama ng Diyos, hindi ito to glorify ourselves. Amen? And this is somehow easy to say. Madali lang siyang sabihin. O kaya madali lang siyang malaman. Pero ang tunay na katanungan is, are we really glorifying God? So we may evaluate ourselves in such ways. Napaparangalan ba natin ang Panginoon? Yung hindi lang pag nasa church tayo, or kahit nasa bahay na tayo, or nasa school na tayo, or we are together with our friends. So paano nga ba natin mapaparangalan ang Diyos? There are 3 ways po how to glorify God. And this is the number 1, the first way. So isa-isahin po natin yan. So una is, the first way is through prayer. Ayan. Sige, doon muna tayo sa through prayer. Ang unang daan ay sa pamamagitan ng panalangin. Prayer is more than asking for blessings and it's a conversation with God. Ano ba sa inyo ang panalangin? Nananalangin ba tayo kapag may hihingi tayo kay God? Or nananalangin tayo kasi gusto ba natin malaman kung ano yung kalooban ng Diyos para sa buhay natin? And it is a conversation with God, sinabi dyan, diba? Nakikipag-usap tayo sa Diyos naman. Hindi lang basta-basta yung kinakausap natin. Kinakausap natin ang Diyos na banal, ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan. And as we pour out our hearts, our fears, our hopes, our gratitude, we are drawn nearer to Him. Lalo tayong mas nagpapalapit sa Panginoon. And in His presence, you may find peace that brings joy even when life is uncertain. Amen. Kahit nakakadanas tayo, of course, dadanasin natin yung pagsubok sa buhay. Pero kapag nalangin tayo sa Panginoon, nararamdaman niyo ba yung kagaanan ng inyong mga puso? Diba? Ang dahilan kung bakit kailangan ng panalangin sa Diyos ay unang, ang Diyos ang siyang nagligtas ng ating buhay. At pangalawa, ang Diyos ang nagpala sa atin hanggang sa ngayon. Siya ang gagawin sa atin at ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay napakadakila. Amen. Naniniwala ba kayong dakila at pag-ibig ng Diyos sa atin? Amen. Kaya we really need to thank the Lord for all He has done. Everything na meron kayo ngayon, yung buhay nyo, yung the blessings we receive every day. And actually, even though sometimes we don't deserve, pero God gave us something to take for them. And we can experience the abundance in life, the wealth, the health, God's protection, God's provision, and everything ay dahil lamang sa biyaya. Amen? Dahil ba yun sa'yo? Hindi din. That's why we cannot boast for anything for ourselves because everything leads to giving glory to God. Lahat ng natatanggap natin, lahat ng nararanasan natin, ang pinaka-ending point nun ay pagbibigay iwaghati sa ating Panginoon Diyos. Amen? For He is the one who is making it all possible to happen. Hindi ikaw, hindi yung yaman mo, hindi yung kakayanan mo. It is God who is giving you all, everything that you have right now. That's why we pray, we thank the Lord. That's why we glorify His name. Amen?
we honor and praise God as we worship Jesus for who He is in our lives. The second way is to live for the Lord. Sabihin na natin, live for the Lord. Live for the Lord. Pangalawang daan ay mamuhay para sa Panginoon. Sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, sa lahat na ginagawa, kailangan natin ipakita ko para sa Diyos. Tama? Pero minsan mahirap ang gawin. Pero ito po yung itinuturo sa atin. That's why ito yung kailangan natin gawin. Amen? Sabi dyan ngayon naman, mamumuhay ka ba sa Panginoon? Tanungin mo nga yung katabi. Mamumuhay ka ba sa Panginoon? So, makikita natin yan sa kanilang pamumuhay. Kaya, kailangan nating suriin yung ating mga buhay. We need to examine our lives because it is necessary to reflect on our lives just like the simple duty of a Christian, of a church. Huwag na tayong lalayo. Tayong mga anak ng Diyos, every day, it is not lagging. Actually, it's not. If we are truly a Christian, automatic, we will have our daily prayer time. Amen? Automatic, we will talk to our God through our daily devotion. Amen? And we need to examine ourselves. Nagagawa ko ba yun bilang anak ng Diyos? Kung ang pangunahing layunin natin sa buhay ay ang parangalan ang Diyos, tayo ay may pagpapala mula sa Diyos. At kung hindi naman, mga kapatid, agad tayong magsisi araw-araw para lumapit sa Panginoon. Amen? Let us always remember our first primary purpose. It is to glorify God. Amen. The third way is, let's read, not to commit sins that bring dishonor to impurity to God's glory. Ang pangatlong daan ay huwag gumawa ng kasalanan na magdudulot ng dungis o karumihan sa karangalan ng Diyos. Meron ba ditong walang kasalanan? Wala. Every day, we sin. But, tayong mga Kristiyano ay hindi na dapat nagpapatuloy pa na gumagawa ng kasalanang immoral sa simbahan, sa lipunan, at kahit sa ating sarili. So, ano-ano ba yon? Alam natin minsan sa ating sarili na may nagagawa tayong mga mali, di ba? Mga kasalanan, at ito ay nagdudulot sa atin ng paglayo sa Panginoon. Naranasan nyo na ba yun na parang ang bigat-bigat sa pakiramdam nyo kasi there's something inside of you na hindi okay sa kapwa mo or of course, sa Panginoon din. Diba? So, dumarating tayo sa ganung point, pero nagdudulot ito ng paglayo sa ating Panginoon at mabigat ito sa pakiramdam. Sabi ko nga, minsan, ganito po tayo at mahirap yun na magpatuloy tayo ng gano'n. Gusto niyo ba yun lagi kayong parang, may mabigat na dalahin sa buhay niyo? Di ba ayaw natin yun? Kaya, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at bumalik tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na mag-dwell tayo dun sa punto ng buhay natin na talaga naman lugmok tayo, na parang nagpapatuloy pa rin tayo sa sin na hindi na ayaw ng Panginoon. Dahil kung nakikitaan ng pagiging ganun yung mga tao, lalo na yung mga Kristiyano, magdudulot ito ng kahihiyan sa Diyos. Totoo yun. This is against the name of the Lord. Therefore, mga kapatid, let us be examples by living a pure and righteous life, faithful in serving God. Amen. Sometimes it's hard to do. That's why we need God's grace and we need the power of the Holy Spirit to help us seek the Lord in times of our weakness. Diba? Ito ay hindi maganda sapagkat, yun nga, sabi ko kanina, nalalayo tayo sa Panginoon. Kaya maging huwaran tayo na may malinis at matuwid na pamumuhay. Ang matuwid na pamumuhay ay may katapatan sa paglilingkod ng Diyos. Ang isa pang layunin ng buhay ay, basahin nga po natin, para maging masaya kasama ang Diyos habang panahon. Ang ganda, di ba? Isa pa sa pangunahin at pinakamataas na layunin ng tao ay ang mamuhay ng kontento at may kagalakan sa piling ng Diyos. Ito ay ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Sino dito ang in a relationship with Jesus?
With Jesus, taas niyo ang kamay niyo. Masaya ba kayo? Nakarelasyon niyo ang Diyos? Amen. Dapat sa lahat ng klase ng relasyon na meron tayo, our relationship with Jesus Christ is the most joyful. Amen? Amen. Talangin niyo nga yung katabi niyo. Are you in a relationship with the Lord? Ayan. Sa'yo, masaya ako kapatid para sa'yo. Yeah, tama yun. Ito yung pagkakaroon ng masayang relasyon sa Diyos. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay may mabuti at masaya na relasyon sa Kanya. Nung bang nakilala niyo ba si God, ano pa kayo? Naging masaya ba kayo o lalo kayo naging malungkot? Of course, lalo tayo naging masaya. Kasi may isang dakilang Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Nabanggit din dyan na masayang relasyon sa Diyos. So, ine-emphasize dyan, masayang relasyon sa Diyos. A joyful relationship with God. The question is, masaya ka ba? May question ako, I think dyan. Masaya ba kayo sa Panginoon? Masaya ba kayo na napunta kayo lagi sa church? Masaya ba kayo na may prayer meetings tayo? Yan, may fellowship. Lahat-lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay dapat natin ikagalak. Amen? O meron sa inyo siguro, ano ba yan? Meron na namang gatherings. O kaya ano ba yan? Nagpe-pray na naman. Aantakan na naman ako. So, mahalaga bilang Kristiyano na ayun yung ikagalak natin. Amen? Because, as children of the Lord, a joyful relationship with God, it refers to a joyful, fulfilling, and meaningful connection or relationship with God. Can you imagine, connected tayo kay God? Diba? Diba kapag masaya ba kayo na, usapang masaya. Kapag ba may signal yung phone nyo, diba, ang saya-saya nyo? Pero pag nawala ng connection, bad trip na. Ganyan. So what I'm trying to say is, tayong mga anak ng Diyos, dapat ikagalak natin yung ating connection sa ating Panginoon. Because it implies not just belief in God, but because you believe in Him, you will actively experiencing joy through that relationship. Diba? And through prayer, faith, trust, obedience, and love, mararanasan mo na, may nagmamahal pala din sa akin, ang Panginoong Diyos. Kaya, lalo mo pang ibigin ang iyong Panginoong Diyos. Amen? Huwag na huwag yung gagawin ang ibigin ang isang tao ng mas higit pa sa Panginoon. Amen. Dapat you will always declare that my greatest relationship in this world is my relationship with Jesus Christ. At a joyful relationship with God is not about perfection, it's about connection. May connection ka sa Diyos. Hindi ka dapat nadi-disconnect. Hindi ka dapat mag-disconnect kapag kunwari may problem ka na naranasan sa buhay o kaya kunwari naranasan mo yung mga ups and downs ng life mo. You need to be connected to God. Amen? And it's about choosing Him daily. Araw-araw, pipiliin mo, nasa Panginoon ka. And araw-araw, gugustuhin natin na nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen? So sabi ko nga kanina, yung katanungan ko, sino ba sa inyo yung masaya kapag napunta ng church? I know lahat tayo masaya na napunta sa church. At ang rason kung ba tayo napunta sa church is of course, we worship God and we glorify God and we thank Him for all He's done. Amen? Dapat natin ikagalak yung mga ginagawa natin sa Panginoon. That's why I also appreciate my brothers and sisters na patuloy na nagsiserve kay God kahit na pawisan na or kahit na pagod na. Always remember that our work is not in vain. Amen? At isang masayang relasyon sa Diyos ay hindi nakabatay sa pagiging perfecto, kundi malapit na ugnayan sa Kanya. Sabi ko nga, ito ay tungkol sa araw-araw, pipiliin mong sa presensya ng Panginoong Diyos. At araw-araw, magkakaroon ka ng tunay at pangmatagalang kagalakan sa Kanyang presensya. Amen? At ang kagandahan pa nun, as we are living here in this world, which is temporary, we are experiencing God's love, di ba? We are experiencing the joy in His presence. And even though
we die, we will be with Him forever. Amen? Amen. And this kind of relationship brings real joy, not because life is always easy, but because His presence is constant, or His presence is more than enough. And in moments of your prayer, or sa moments ng quiet time natin, or trust, and even in our failures, when we turn back to Him, there is grace, peace, and joy. Amen. Na sa Kanya lang natin mararanasan. Yung ganitong uri ng relasyon kasi yung gusto ng Panginoon para sa Kanyang mga anak. Yung talagang siya yung ninanais mo, yung siya yung kinikilala mong Diyos ng buhay mo, at siya yung sinusunod mo. Amen? And sa mga sandali ng panalangin natin, or yung mga pagtayo na lang, pag yung iba kasi yung pag tayo nandito tsaka iba rin yun kapag tayo na lang sa bahay or nag-iisa na lang tayo at ang Panginoon lamang yung kasama natin. So, in that situation, mararanasan at mararamdaman natin na hindi ka nag-iisa sapagkat kasama mo ang Diyos. And the essence of a joyful relationship is, yun nga, choosing God and growing in love, learning from His Word. Saan ba tayo matututo? Kundi sa pagbabasa ng Biblia, di ba? Kung doon pa lang, hindi na natin nasusunod yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin, paano pa tayo lalabas sa ating buhay spiritual? Kaya, mga kapatid, let God shape your heart, or let God mold you into the kind of being that He wanted you to become, all for His glory. Amen? Amen. And sabi po sa 1 Corinthians 1:9, tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Kung tayo po ay may mabuting pakikisama at relasyon sa kasama ang Diyos, ang ating buhay ay hindi magkukulang. Amen. Naisip niyo ba yung dati nung hindi pa kayo nakakilala sa Diyos, tsaka nung time na nakilala niyo na ang Diyos, meron bang changes sa buhay niyo? Di ba meron? And hindi ka maghihirap in a way na alam mo kasi na nandiyan ang Diyos para sa iyo. At walang pagkatakot dahil ang lahat ay sa ikabubuti. At ang ating gawa ay magmubunga ng mabuti sa pamagitan ng pagkonform ng Diyos. Amen. If you believe that God holds your life, and if you believe that andyan ang Diyos para sa atin, you have a genuine faith in the Lord and intentionally susundin mo yung mga gusto niya. Totoo yun, mga kapatid. Kung talagang nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, mararamdaman mo yun, and there's a transformation inside of you, and there's also an obedience, and there's also renewing of your mind na sundin ang Panginoon kaysa sundin ang sarili nating kagustuhan. Amen? And, of course, you will allow yourself to listen to God. Iaalaw mo yung sarili mo na yung tinig lang ni God, yung gusto mong marinig, and also, susundin mo siya. At magagawa mo lang yun kung talagang meron kang malalim na relasyon sa Panginoon at kung talagang yun yung gusto mong mangyari sa iyo, yung luwalhatin siya. Kaya mga kapatid, sikapin natin na meron tayong ugnayan at mabuting relasyon kasama ang Diyos. Amen? At habang panahon, kung saan ang lahat ng gagawin natin ay para sa ikararangan niya. Amen. Minsan madali lang sabihin na, okay, I will live to glorify God. But sometimes, yung challenge, mangyayari yan kapag yung actual lifestyle mo. And it is always true na hindi natin kayang gawin lahat ng yun kung wala tayo sa Panginoon. Amen? That's why we are privileged because it is God who reached out to us to have the relationship we have right now. Kaya, ang gawin natin, palaguin natin yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Amen? At mahalaga na malaman natin na ang tunay na layunin ng buhay. Ano nga ba yung layunin ko kung bakit ako nandito? Ano nga ba yung layunin natin? Bakit pa tayo pupunta ng church? Bakit pa tayo magpe-pray? Ano ba yung layunin ko? Bakit ako nag-e-exist? Siguro nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, walang direksyon yung buhay natin. Tama? Siguro parang ine-enjoy lang natin yung mga nangyayari sa labas or ine-enjoy lang natin yung mga trend. Pero
ngayon na nakakilala na tayo sa Panginoon, my brothers and sisters, let us always remember the primary and most important purpose of our life. Na ngayon, Kristiyano na tayo, mahalagang gamitin natin ang ating buhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? And remember, God created us with a purpose. Lahat tayo nandito ay may purpose kung bakit ka nakakilala sa Panginoon. He gave us life, a life to live in Christ and for Christ, and to experience His goodness, that we might glorify Him and enjoy His presence forever. Amen? That's why tayo ay mamuhay para luwalhatiin ng Diyos at mamuhay para maging masaya kasama ang Diyos magpakailanman. Actually, tong mga katotohanan to na itinuturo sa mga Kristiyano ay talaga namang nagbibigay kalakasan din sa atin bilang mananampalataya. Kasi, di ba, nalalaman natin yung tunay na purpose ng life natin. That glorifying God and also enjoying Him forever. Not based on the circumstances, not based on our emotions, but because He is the God who really deserves all the honor and worship. That's why, actually, as I meditate this truth, na-remind din ako na napakabuti ng Panginoon kasi binigyan niya tayo ng privilege to know Him and to also experience His goodness in our lives, even though sometimes life is not easy. Pero because of God's grace, we are here tonight, and we are here to take the Lord, and we are here to worship Him. Amen? And mga kapatid, I also encourage you na don't overthink of what's happening in your life right now. As long as you are seeking the Lord and creating a genuine relationship with God, I believe na God will guide you into the right path where you are right now.